Ang ating guest speaker sa umagang ito, hindi niya first time dito, I think thrice. And he is one of those people na ginamit ng Diyos kasama yung kanyang iglesia para sa aking personal na journey sa Reformation. In 2007, nung ako ay newly graduate ng seminary before I became Reformed, doon sa Batangas, sa church nila, doon ako kinausap ng Diyos sa kanyang salita, paano ang issue ng doktrina ng mga biyaya ng Diyos at ginamit ng Panginoon ang kanilang iglesia to support yung ganong direction ko. That's why noong 2008, samang-tama na nag-lead ako sa iglesyang ito, sa ministry na ito, nagtuloy-tuloy. In 2010, nung siya ay nag-enroll ng first semester, on his second sem, in-invite niya ako mag-sit-in sa GMA and then on that day, naging student ako sa GMA. At kaya masaya ako na kasama natin ngayon si Pastor Willie Obrador. And by the way, kasama niya yung kanyang family, si Sister Tere at yung kanilang 3 anak. Tawagin natin dito ang pastor ng Santo Tomas Reformed Baptist Church, si Pastor Willie Obrador. Okay na ba ito? Alay, magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngalan po ng iglesia ng Santo Tomas Reformed Baptist Church sa Batangas, ay binabati po namin ang lahat ng mga kapatid dito sa SABC ng isang mapagpalang pagdiriwang ng araw ng ating Panginoon at ang pagdiriwang ng inyong ika-12 taong anibersaryo ng pagkatatag ng iglesia dito sa San Simon, Pampanga. Marami pong salamat sa pagkakataon na ako po ay maanayahan ng inyong iglesia para maging isang panauhing tagapagsalita para sa napaka-special na araw na ito. Ikinagagala ko po na sa oras na ito ay kasangkapanin ako ng Panginoon para sa pagtitipon ng kanyang iglesia at nawang makita lamang natin dito ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tema natin ngayong umaga ay magmumula po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Many yet one. Marami, gayon man ay iisa. Isang napakagandang tema para sa isang iglesyang lumalago sa bilang at ministeryo. Ang aking panalangin sa oras na ito, nawa po ay kahabagan tayo ng ating Panginoon upang ang kanyang mensaheng ito ay, na ihahatid sa inyo ay ating mapakinggan ng mabuti at ito ay makapagpatibay sa atin at magkaroon tayo ng mga kaisipan na magdadala sa atin ng pagkakaisa sa gitna ng maraming mga pagkakaiba at minsanang pagbabanggaan sa loob ng iglesia. Taong 1945, noong malapit nang matapos ang World War II, maraming mga bansa ang nawasak. Kaya naman ninais nila ng mundo na magkaroon sila ng kapayapaan. Kaya po 51 bansa kasama ang Pilipinas ang nagtipon-tipon sa United Nations Conference on International Organization sa San Francisco, California mula April 25 to June 26, 1945. Sa susunod na 2 buwan, nagpatuloy sila sa paggawa ng mga kasunduan at pagkatapos ay nilagdaan nila ang UN Charter kung saan ay bumuo sila ng isang international organization at ito po ay ang United Nations. Sa pag-asang mapipigilan nito ang isa pang World War na gaya ng kanilang naranasan. Bakit ba binuo ang United Nations? Ayon sa preamble ng UN Charter, meron silang 4 pillars of United Nations, and that is peace and security, human rights, the rule of the law, and development. Pero gaya ng lahat ng samahan, may hinaharap na iba't ibang suliranin ang United Nations bilang isang organisasyon. At dito po pumapasok ang conflict of interest. At hindi yan maiiwasan sa ganitong kalaking organisasyon sapagkat iba't ibang bansa ang nandito. Iba't ibang bansa
na merong kaisipan, merong iba't ibang kalagayan, iba't iba ang interes ng mga leaders o ng mga representative na nandito. Subalit sa kabila ng ganitong mga pagkakaiba, ang organisasyong ito ay nagpatuloy. Sa katunayan, mula sa pagkakaroon lamang ng 51 na orihinal na miyembro noong 1945, makalipas ang 78 years, meron ng 193 na bansa nakasali sa United Nations. Sa mga iglesia, kung saan ito ay binubuo ng mga miyembrong galing sa iba't ibang pamilya at iba't ibang lahi, iba't ibang edad, iba't ibang pinag-aralan, iba't ibang antas ng pamumuhay, iba't ibang background ng kultura at ng reliyon, dahil sa maraming mga pagkakaiba, minsan ay hindi natin maiwasan na nagkakaroon ng mga pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan. May mga pangyayari na nagkakaroon ng paglalaban-laban, at ang iba pa nga ay nauuwi sa hiwalayan. Paano ba dapat harapin ng isang iglesia ang pagkakaiba-iba? Paano natin dapat harapin ang mga hindi pagkakaunawaan at paglalaban sa loob ng isang kongregasyon? Anong dapat natin gawin bilang isang iglesia kapag merong mga tensyon sa ilang mga partikular na issue o kapag tila hindi magkasundo ang desisyon ng iglesia? Ano ba ang dapat na manatiling kaisipan ng iglesia para mapanatili ang pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba? Ito ilan lamang sa mga issue na kinaharap ng mga iglesia sa iba't ibang panahon. At alam nyo mga kapatid, ang kasaysayan ng mga iglesia na ay isang kasaysayan ng mga komunidad ng punong-puno ng mga pagkakahati-hati at mga bangayan. Hindi po palaging maayos o masaya o edifying ang mga kasaysayan ng mga iglesia. Sa kasaysayan ng mga iglesia, ay marami ng mga iglesia ang nagkagulo, nagkahati-hati, at ang ilan pa nga ay tuluyan ng naglaho. Nakakalungkot lang na hindi nakita ng maraming iglesia ang isang pangunahing katotohanan na kahit marami ang pagkakaiba, pwede pa rin makamit ang pagkakaisa. Na kahit na minsan ay may mga alitan or banggaan, ito'y maaari pa rin maging isang magandang bagay kung ito po'y titingnan sa tamang paraan. Meron po tayong tinatawag na natural law of nature, kung saan ang paglalaban, ang paghihiwalay, at ang pagkakaiba ay humahantong sa paglago at buhay. Halimbawa, ang trillions of cells ng katawan ng tao. Alam nyo, kailangan po nitong maghiwa-hiwalay at bumuo ng grupo na tinatawag na tissue. At ang tissue na ito naman ang bubuo ng organ na gaya ng puso, ng atay, ng abdo at iba pa. Kung nasa gubat ka at wala kang apoy, kumuha ka ng 2 bato at pagkiskisin mo. Kumuha ka ng 2 tuyong kahoy o tuyong kawayan at pag pinagkiskis mo to, makakabuo ka ng apoy. Sa kuryente, para makapagpailaw tayo, kailangan nating pagdikitin ang negative at positive. Pag pinagdikit mo to, merong friction, pero lalabas ang ilaw. Sa mga baterya natin, merong negative at saka merong positive. Sa kapaligiran natin, binubuo ito ng magkakaibang bagay, magkakaibang hayop, magkakaibang halaman, magkakaibang anyong lupa, anyong tubig, magkakaiba man sila, but they complement to each other. May prey and predators, may scavenger and decomposers, may tagakain ng mga bulok na katawan. Imagine po natin kung puro predators tayo, at imagine natin kung puro prey tayo, hindi na mauubos ang mga lamok, ipis at daga. At paano kung walang uod at walang mga bulate, mamamaho ang mundo kapag namamatay ang hayop. Lahat ng yan ay dahil sa matalinong disenyo ng Diyos sa kapaligiran. Mga kapatid, kung ganyan kaganda ang disenyo ng Diyos sa kapaligiran, sa tingin niyo po ba ay hindi maganda ang disenyo ng Diyos sa kanyang iglesia? Sa kanyang iglesia kung saan dito niya ibibigay ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid, kung malalaman lamang natin
kung paano idinisenyo ng Diyos ang iglesia. Magiging maayos at magiging matatag ang kanyang iglesia sa kabila ng mga pagkakaiba ng mga miyembro ng iglesia. At yan po ang ating susubukang ipaliwanag ngayong umaga. At muli ko po kayong aaniyahan kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, nabasa na po natin kanina ang whole context ng ating pag-aaral, but I just want to read once again ang ilang mga talata. 1 Corinthians chapter 12, mula verse 12 to 31, babasahin ko lang po ang ilang mga talata. Verse 12, sapagkat kung paanong ang katawan ay isa, ay mayroong maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinaiinom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Diyan po tayo sa verse 18, 19, and 20. Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isang sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap, ngunit iisang katawan. Jump tayo sa verse 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Mga kapatid, binasa po natin kanina ang 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 31, at binasa muli natin ang ilang mga piling talata dito, nawa ay pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, ang iyong iglesia ay narito ngayon sa iyong harapan upang magbulay-bulay ng iyong banal na kasulatan. Inaamin namin ang aming kakalungan ng karunungan upang maintindihan ang ganitong mga katotohanan, bagamat maliwanag ang mga talata, pero ito ay hindi magkakaroon ng dating kung ito ay hindi kikilos ang banal na Espiritu sa amin. Kaya kami humihingi po ng tulong sa inyo, nabuksan niyo po ang aming puso, ang aming unawa, upang kami ay malayang makatanggap ng iyong mga salita. At ito ay hindi dumating lamang sa aming mga pandinig, kundi ito'y makaabot sa aming isip at makarating sa aming puso at makita sa aming buhay, lalo na sa aming iglesia. Pagpalain niyo, O Diyos, at maluwalhati ka ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga na pagkakaisa sa gitna ng mga pagkakaiba. Noong sinulat niya po si Pablo ang kanyang sulat na ito sa iglesia ng Corinto, wala po sa maayos na kalagayan ng iglesyang ito. Ang iglesyang ito ay maraming alitan, mayroong mga demandahan, mayroong mga matitinding pagkakahati-hati, mayroong pong mga pagpapayabangan, mayroong malalim na imoralidad, may paglapastangan sa banal na hapunan, at napasok na rin ito ng mga maling doktrina. Masasabi natin hindi ito ang isang ideal na iglesia na gusto nating kabilangan. At siguradong ayaw mong maging miyembro ng iglesyang punong-puno ng kaguluhan. Ganun din naman po ang kaisipan nitong si Apostol Pablo. Kaya nga po 2 beses niyang sinulatan ang iglesyang ito ng Corinto dahil alam niya na hindi kalooban ng Diyos ang pagkaroon ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Pero dahil sa katotohanan ito'y iglesia pa rin ng Diyos at katawan pa rin ito ng Panginoong Jesucristo at pinapanahanan ito ng Banal na Espiritu, hindi hahayaan ng Diyos ang iglesyang ito na tuluyang mawasak at maging ni Apostol Pablo. Kaya nga po, sa gitna ng paglalaban-laban at pagkakaiba ng mga miyembro, na kinikilala naman ni Pablo na totoo ito sa larangan ng iglesia, ninais po ni Apostol Pablo na ituro sa kanila ang mga katotohanan na wag nawa nilang makita ang pagkakaiba para maging dahilan ng pagkasira ng iglesia, kundi ang mga pagkakaibang ito ay pwedeng maging daan
patungo sa paglago at paglilingkuran sa loob ng iglesia. Sumulat si Pablo sa kanila upang ipaunawa sa kanila na ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba ay maaaring maging daan tungo sa pagkakaisa sa loob ng katawan ni Kristo. Nalalaman ni Apostol Pablo na may pag-asa pang mabago ang iglesyang ito. Maaari pa silang maayos sa kaguluhang ito kung malalaman lamang nila at isa sa buhay ang mga katotohanan kung papaano idinisenyo ng Diyos ang kanyang iglesia. At ito po yung mensahe ko sa inyo ngayong umaga. Ang pagiging isa kay Kristo ang pundasyon ng pagkakaisa ng iglesia. Isang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Sa sulat na ito ni Apostol Pablo, dalawang katotohanan po ang gusto kong tingnan natin ngayong umaga. Sa mga miyembro po ng SABC, hindi man po kayo kasing gulo ng iglesyang ito ng mga taga-Korinto, pero ang mga katotohanang pag-aaralan natin ngayon ay isang mahalagang katotohanan upang mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng iglesia kung sakaling dumating ang mga pagsubok ng paglalaban-laban sa loob ng kanyang iglesia. At ang una pong tingnan natin ay ang pundasyon ng pagkakaisa, bahagi ni Kristo. Ano ba ang pundasyon ng ating pagkakaisa sa katawan ni Kristo? Sa kabanatang ito, si Apostol Pablo po ay gumamit ng analogy o pagtutulad na tutulong sa atin upang maunawaan natin ang disenyo ng Diyos para sa kanyang iglesia. Ginamit po ni Apostol Pablo dito ang larawan o modelo ng isang katawan para ipamuhay o para ituro sa atin kung paano dapat mamuhay ang iglesia bilang katawan ni Kristo. Sa Biblia, panin niyo po na maraming naging mga paglalarawan na ginagamit para ilarawan ang mga tao ng Diyos o maging ang iglesia. For example, in 1 Corinthians chapter 3 verse 9, tinawag ang iglesia na mga gusali ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ang iglesia naman ay tinawag bilang ang templo ng Diyos. At minsan tinatawag din natin ito na ang iglesia ay ang pamilya ng Diyos at marami pang mga paglalarawan. Subalit ang paggamit po ni Pablo sa katawan bilang iglesia o ilarawan ng iglesia kung saan si Kristo ang ulo at tayo ang kanyang katawan, masasabi natin ito yung pinaka-eksakto na paglalarawan. Dahil sa paglalarawan na ito, maliwanag niyang naipaliwanag sa atin kung ano ang dapat na itsura o larawan o ugali ng isang iglesia. At ganito niya sinimulan ang kanyang pagtuturo. Balikan natin sandali ang verse 12. Sapagkat kung paanong ang katawan ay isa, ay maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Inihantulad ni Pablo ang iglesia sa katawan ng tao na maraming bahagi, subalit binibigyan dito ng diin ni Apostol Pablo ay ang pagiging isa nito. Maraming bahagi, subalit iisang katawan. At yan po ang aking bibigyan ng mas maraming pansin mamaya sa ating ikalawang puntos. Pero ang unang bagay po na umagaw sa akin ng pansin dito ay yung huling bahagi ng verse 12. Kung saan sa halip na ang sabihin ni Pablo sa dulo ng talata ay gayon din naman ang iglesia, bakit kaya ang sinabi ni Pablo dito ay gayon din naman si Kristo? Ang mga salitang gayon din sa Griego ay gayon din ang Kristo. Ang salitang gayon din ay pagkapakita po ng paghahambing. Kung kaya ang Kristo na matatagpuan dito ay tumutukoy din sa iglesia. Ang Kristo ay binanggit sa halip ng iglesia dahil kung papaanong si Kristo ay isang bahagi, ganon din ang iglesia. Ang pahayag na ang Kristo ay gumagana ng maayos sa talatang ito
Dahil ang katawan ni Kristo ay talagang tumutukoy sa iglesia. Yan ang sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1, verses 22 to 23. At inilagay niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ibinigay niya siya na maging ulo ng lahat ng bagay sa iglesia, na siya ang kaniyang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng lahat sa lahat. So my point is this, ang kamangha-manghang katotohanan, bahagi tayo ni Kristo. Ito yung isang nakamangha-manghang katotohanan, bahagi tayo ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, ang maging bahagi ng isang elite organization will make us proud. Pero wala nang tataas sa pribilehiyo na maging bahagi ka ng katawan ni Kristo. Maging bahagi ka ni Kristo. Ang maging bahagi ng kanyang katawan, ang maging bahagi ng kanyang iglesia. Kaya mga kapatid, kung meron man sa inyo na minsan ay ikinahihiya ninyo na miyembro kayo ng SABC, magsisi na kayo. Dahil hindi isang kahiyahiyang bagay ang maging miyembro ng SABC dahil miyembro kayo ng Iglesia ng Panginoon. Miyembro kayo ng katawan ni Kristo, bahagi kayo ng katawan ni Kristo. Ayon din sa ating talata, ang katawan ni Kristo ay iisa, subalit maraming bahagi. At ang mga bahaging iyon ay bahagi ni Kristo. Bagamat sila ay marami ay nagkakaisa, at itong dahilan, dahil sila ay magkakasama sa iisang katawan. Sila ay magkakakonekta sa iisang katawan, sila ay nakakabit sa iisang katawan, at ito ay kay Kristo. Kaya isa sa dapat na nananatiling kaisipan upang manatili ang pagkakaisa ay yung tinatawag nating interconnectedness. Magkakasama tayo, magkakadikit tayo, magkakahugpong tayo. Yan ang niliwanag ni Apostol Pablo sa aklat ng Ephesians chapter 4, verse 16. Na dahil sa kanya ang buong katawan ay nagkakalapat-lapat na mabuti at nagkakalakip-lakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Pinagdikit-dikit tayo, pinagsama-sama tayo. We are interconnected. Tingnan niyo po yung katawan ng tao. Kung paanong pinagdikit-dikit ito ng bawat joints, sapagkat pinapakita dito kung paano dapat magkaisa ang magkakaiba dahil pinag-isa tayo ni Kristo. Yan tanong, paano tayo naging kabahagi ni Kristo? Paano tayo naging bahagi ng isang katawan? Paano tayo naging kabilang sa kanyang iglesia? Yan po yung sinabi sa verse 13. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo ay mga Hudyo o Griego, maging mga alipin o laya, na tayong lahat ay pinaiinom sa isang espiritu. Ito tinatawag nating baptism of the Holy Spirit na siyang inihula ni John the Baptist in Matthew chapter 3 verse 11 at nagkaroon ng katuparan sa araw ng Pentecostes. At ito'y patuloy na natutupad mula noon hanggang ngayon sa tuwing may taong nananampalataya kay Kristo. Sa tuwing merong naliligtas, lahat ay nababautismuhan ng banal na Espiritu at inihuhugpong o ikinakabit sa katawan ni Kristo. Lahat ng nabautismuhan ng banal na Espiritu ay nagiging miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ay nagiging bahagi ng kanyang katawan. Lahat ay tinatanggap ni Kristo, anuman ang kanilang kalagayan. Sila man ay mga Hudyo o mga Griego, sila man ay mga alipin o mga laya, lahat tayo ay pinaiinom sa isang espiritu. Alam nyo, kung titingnan natin, mapapansin natin dito yung salitang lahat. 2 beses po itong binanggit. Lahat tayo ay nabautismuhan ng banal na espiritu.
lahat tayo ay pinaiinom o pinananahanan ng iisang Espiritu. At pansinin nyo yung pagpapatuloy po niyan, sa verse 12, maraming bahagi, subalit iisang katawan. Sa verse 13, lahat, ang ibig sabihin ng lahat, marami, then iisang Espiritu. Ano yung maliwanag na implikasyon nito? Ang maraming bahagi, ang lahat ng miyembro, ay bahagi lamang ng iisang katawan ni Kristo na pinananahanan ng iisang Espiritu. At ito ay ang banal na Espiritu. Kung kaya sa kabila na marami, dahil iisa ang katawan at isang Espiritu, nagkakaroon sila ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Sa verse 13, binabasag po dito ni Pablo yung harang, yung barrier sa mga tao. At maging yung harang sa lahi at harang sa antas ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na sila ay binautismuhan ng banal na Espiritu at pinananahanan ng isang Espiritu. Ang lugar po kasi ng Korinto, mga kapatid, ay isang mayamang lugar. Ito ay sentro noon ng kalakalan. Kung kaya halo-halo yung mga tao dito. Meron ditong mga Griego at mga Hudyo na alam natin sa kasaysayan ay malayo ang relasyon sa larangan ng lahi. Meron po ditong mga laya at mayroon po ditong mga alipin. Ang ibig sabihin, meron ditong mga mayayaman at mahihirap na alam natin na noon ay malayo din ang antas ng pamumuhay. Ganito po yung naging komposisyon ng iglesia ng Korinto. May mga Hintil, may mga Griego, may mga Hudyo, may mga mayayaman, at merong mga mahihirap. At ito yung ninanais ni Apostol Pablo na tanggalin. Ito yung ninanais ni Apostol Pablo na alisin. Na kayo man ay Griego, ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, dapat walang pag-aaway sapagkat kayo ay iisa. Iisa tayo kay Kristo, iisa tayo sa banal na Espiritu. Ngayon, bakit po ginawa ito ni Apostol Pablo? Dahil marahil nakalimutan o nakaligtaan ng iglesia ng Korinto kung ano sila at kung ano ang meron sila. Pinaalalahanan muli sila ni Pablo ng mga katotohanang ito. May napakaliwanag na katotohanan kung bakit ang iglesia ay merong dahilan para magkaisa. Ito ay dahil binautismuhan tayo at pinapanahanan tayo ng iisang Espiritu. Kaya ang unang hamon ko sa inyo, mga kapatid, ang ating pagkakakilanlan kay Kristo bilang bahagi ni Kristo, binautismuhan ng banal na Espiritu at pinanahanan ng banal na Espiritu ang pinakapundasyon ng ating iglesia. Ito ang unang dapat na nananatiling kaisipan upang ang pagkakaisa, ang pakikipag-isa at pagkakaisa sa iglesia ay hindi mapabayaan. Ang tanong, bakit ho napakahalaga niyan? Dahil po papasok tayo doon sa ikalawang puntos. At ano yun? Yung komposisyon ng iglesia. At ano yun? Marami, gayon man ay isa. Many, yet one. So, sa mga talata, ipinakita ni Pablo ang komposisyon ng iglesia. Isang katawan, subalit maraming bahagi. Subalit sa kabila ng pagkakaiba ng maraming bahagi, maaaring makamit ang pagkakaisa. Ang mundong ating tinitirahan ay punong-puno ng maraming magkakaibang bagay. Ang kabundukan ay hindi ho tinubuan ng isang uri ng puno lamang. Ang kagubatan ay hindi tinitirahan ng isang uri ng hayop lamang. Ang karagatan ay hindi nilalanguyan ng isang uri ng isda lamang, hindi rin isang uri ng ibon ang lumilipad sa kalangitan. Bagkus ay iba't ibang uri ng hayop ang nasa kagubatan, iba't ibang isda ang nasa karagatan, iba't ibang ibon ang nasa kalangitan, merong iba't ibang anyo ng lupa, iba't ibang anyo ng tubig, may iba't ibang
panahon sa isang taon. Nabubuhay po tayo sa mundong punong-puno ng maraming pagkakaiba. Pero ang mga pagkakaibang yan ay hindi ho naging panganib sa mundo. Dahil yan talaga ang disenyo ng Diyos. Ang mga pagkakaiba ay pwedeng maging maganda, lalo na kung nalalaman nila ang tungkulin nila. Kaya sa loob ng iglesia, hindi natin dapat katakutan ang mga pagkakaiba, lalong-lalo na kung may mga nadaragdag na mga miyembro sa iglesia. Basta ang mahalaga, nalalaman ng bawat miyembro, una, natural ang magkakaiba. At hindi ito dapat maging banta ng mga pag-aalsa, dapat ito'y maging makitang isang magandang pagkakataon para lalong mapaigting ang mga pagkakaisa. Minsan, iniisip natin para makamit ang unity, ang kailangan maipatupad ang uniformity. Uniformity is a state or condition in which everything is regular, homogeneous, or unvarying. Alam nyo, maganda hong tingnan ang pagiging uniform. Yung bang pare-pareho. Magandang tingnan, subalit hindi ho lahat ng uniform ay nagkakaisa. Maraming tao po, nag-iisip sila na ang unity and uniformity ay magkapareho. Pero sa totoo po, may ilang pagkakaiba sa pagitan nila. At ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng unity and uniformity ay ito, ang kanilang pagtanggap sa mga pagkakaiba. Sa unity, ang mga tao ay may posibilidad na magparaya at tumanggap ng pagkakaiba. Ngunit sa uniformity, ito ay may pagnanais na ang lahat ay magkatulad at walang puwang sa mga pagkakaiba. What if ang mundo ay uniform? Lahat ng uri ng bundok pare-parehas. Iisa ang uri ng hayop na yung makikita sa gubat. Iisang uri ng isda ang nasa dagat. Iisang kulay, iisang sizes, iisang itsura. Maganda kaya? For example lang, lahat ng mukha dito, mukha lang ni Pastor Ramen. As in, lahat. Mula ulo hanggang paa, walang pinagkaiba. Buhok, everything, pati damit. Everything, pagtingin ko dito, lahat, isa lang. Maganda kaya? Wala ka makitang difference doon. Uniform. Alam nyo, hindi ho sa lahat ng pagkakataon, maganda yung uniform. Tumingin ho kayo sa rainbow. Hindi magandang tingnan kung hindi maraming kulay. Meron naman po, para daw makamit ang pagkakaisa, ang gawin natin conformity. Ang conformity naman is the tendency of an individual to align their attitudes, beliefs, and behavior with those people around them. Para sa kanila, para magkaisa tayo, dapat pare-parehas tayong lahat ng ugali. Dapat walang magkakaiba, dapat lahat tayo mabait, lahat mapagbigay, lahat matulungin. Pero alam niyo po, ang problema sa conformity, may aspeto po ito ng pamimilit. May aspeto po ito ng pagpaparusa. Kaya minsan makakakita kayo ng mga churches na pare-parehas din ho yung buhok. I remember one church na malapit-lapit sa amin, yung lahat ng member ho doon, iisa ang gupit. Kung ano ang gupit ng pastor, yun ang gupit ng miyembro. Kung titingnan nyo, maganda naman tingnan, di ba? Di ba? Parang sundalo, pare-parehas, parang pulis. But the problem is this, merong pagkakapare-pareho, pero sa pilitan. Kasi ang conformity, may tendency na magkaroon kayo ng pagkakapare-pareho, pero hindi sa voluntaryo, kundi sa pamamagitan ng pagpamimilit. At hindi po ito totoong pagkakaisa. Ang tinuturo ni Pablo sa ating teksto ay hindi unity in uniformity, hindi rin unity in conformity, kundi unity in diversity. Ang ibig sabihin, matutunan nating tanggapin at pagsikapan
na marating ang pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba. Dahil dito, itong maganda, magkakaroon ngayon ng lugar ang iglesia para lumago. Kasi meron kang nakikita na magkakaiba. Kaya may ilang bagay po ako na gustong ipalaala para makamit natin yan. Una, iwasan natin ang insecurity complex. Balikan natin verse 15 at saka verse 16. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito ay hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako katawan, hindi nga dahil dito ay hindi sa katawan. Dito sa mga talatang ito, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na hindi dahil hindi mo kayang magawa ang nagagawa ng iba, ay hindi ka na bahagi ng katawan. Dahil ba hindi ka marunong magturo na gaya ng iba, hindi ka na babahagi ng katawan? Dahil ba hindi ka marunong tumugtog na gaya ng iba, hindi ka na babahagi ng katawan? Hindi po ganon. Huwag ganon ang ating kaisipan. Ito ang tandaan mo. Ang nagagawa ng kamay, iba sa nagagawa ng paa. Ang nagagawa ng mata, iba sa nagagawa ng tenga. Magkakaiba silang bahagi ng katawan, magkakaiba sila ng mga ginagawa, subalit lahat ay mahalaga. Kaya bilang aplikasyon, kapatid, nung idinagdag ka ng Panginoon sa iglesia ng SABC, o kung meron man tayo dito na galing sa ibang iglesia, nung idinagdag ka ng Panginoon sa iglesia mo, bahagi ka na ng katawan. Meron kang nakalaang gawain. Binigyan ka ng Diyos ng mga espiritual na kaloob. Ngayon, ang kailangan mo na lang malaman, tuklasin mo ito. At huwag mong ihambing ang sarili mo sa nagagawa ng ibang miyembro. At kapag nakita mo na hindi mo magawa ang ginagawa nila, iisipin mo, hindi na ako mahalaga o kaya naman, hindi ako bahagi ng iglesia. Sa halip na yan ang isipin mo, ganito ang gawin mo. Una, dahil alam mo naman kung ano ang kakayanan mo, ang gawin mo, subukan mong salihan ang mga ministeryo ayon sa iyong kakayanan. At dyan mo malalaman ang iyong bahagi sa iglesia. At ano ang magko-confirm sa iyo na ikaw talaga, na ito yung bahagi mo? Una, magiging effective ka dyan. At pangalawa, may edify sa iyo ang kapatiran. Ang huwag mo lamang pong ipilit ang sarili mo sa hindi mo kaloob. It is hard to put a round peg to a square hole. So, huwag kang magpilit sa music ministry kung talagang wala kang boses. O sa teaching ministry kung talagang hindi mo kayang magpaliwanag. Huwag mong subukang maging sa multimedia kung mekaniko ka. Ang ibig sabihin, hanapin mo yung bahagi mo. May bahagi ka sa katawan ni Kristo. Iwasan mo yung pag-iisip na maliit lang ang nagagawa ko. Sa bahagi ng katawan, mayroong mga maliliit at mayroong malalaki. May maraming mga ginagawa at mayroong kakaunti ang ginagawa. Pero take note, lahat sila bahagi ng katawan, lahat sila may ginagawa at lahat sila inilagay ng Diyos sa katawan dahil lahat mahalaga. Kaya huwag kang insecure. Pangalawa, iwasan mo yung gaya-gaya. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat naman ay pawang pakinig, nasaan ang pang-amoy? Dito naman ay pinapaalala ni Pablo yung katawan, magkakaiba ang bahagi at hindi pare-pareho. Gaya ng pagkalikha ng Diyos sa kalikasan, ganon din dapat tingnan ng iglesia na gaya ng katawan. Hindi tayo pare-pareho ng bahagi. Anong itsura ng katawan na puro mata? Ano ka, pinya? Anong uri, anong itsura ng katawan na puro tenga? O puro ilong? Lalo na kaya anong itsura ng katawang puro paa? Paano kaya kung katawan na isang malaking ilong? Paano siya kakain? Paano kaya kung ang katawan na isang malaking mata? Paano siya makaririnig? Kapatid, pinag-iba-iba ng Panginoon ng bahagi ng katawan para sa magandang layunin. Hindi lamang para maging maganda ang itong tingnan,
kundi dahil bawat bahagi ng katawan may pakinabang. May bahagi para humawak, may bahagi para lumakad, makakita, makarinig, kumain. Iba't iba ang bahagi, hindi pare-parehas kasi may kanya-kanyang tungkulin. Ilustrasyon ko lang po. Simple illustration, yung daliri ho ng kamay. Alam nyo, yung daliri ng kamay natin, magkakaiba ho ang haba niyan eh. Diba, tinatanong ng marami, bakit kaya hindi na lang pinagpantay-pantay ang kamay? Para mas magandang tingnan. Yung minsan mas maganda yung pantay-pantay, pero hindi ganun ang disenyo ng Panginoon eh. Kasi ang purpose ng kamay panghawak. Imagine nyo po yung kamay natin, hindi ho, yung pantay-pantay po yan. Kapag iniliko mo yan, hindi na yung pantay-pantay. Pag ganito kasi hindi tayo mahawak. Pero pag ganun natin, inihahawak. Tingnan, simpleng bagay lang, pero napaka-genius ng Panginoon para i-design ang katawan ng tao. Ganun ho yung church. Tingnan nyo, hindi tayo ginaya sa baboy. Yung baboy, dadalawa lang yung paa. Dadalawa lang yung, di ba, yung kuko niya. Hindi kasi inihahawak yun eh. Pero yung kamay natin, dinesenyo ng Panginoon, ganun din tayo kapatid. Huwag mong hanapin yung wala ka. Huwag mong gayahin yung iba. May bahagi ka na dapat mong gawin sa loob ng iglesia. Ganito ginawa ng Panginoon ang iglesia. Bawat isang miyembro binigyan ng iba't ibang kaloob na gaya ng sinasabi sa mga huling talata sa verse 27 to 31. Ito'y para maging kapaki-pakinabang sa isa't isa. Maganda ba ang iglesia kung lahat ay nangangaral? Sinong makikinig? Kung lahat ay tumutugtog, sinong kakanta? Kung lahat ay tagalinis, ano pa ang lilinisin? At kung lahat ay driver, sino na ang pasahero? Mahirap po yung lahat kayo ay driver. Mangangagaw kayo sa isang manobela. Nakikita niyo yun? Ganun yung iglesia. Ipaubaya mo sa kanila yung kanilang kakayanan at huwag mong gayahin kung anong meron sila. Dahil may mga bagay na ibinigay sa kanila dahil yun ang kaya nila at may mga ibinigay sa iyo sapagkat yun ang kaya mo. Kaya ang pagkakaiba-iba sa ministeryo ng iglesia, tandaan niyo ito, para sa mutual benefits ng mga miyembro. Di ba ang ganda, may nangangaral dito, may nakikinig. Para saan po yun? Mutual benefit. Nagtuturo ako, nakikinig kayo. Kung lahat tayo nakikinig, sino magtuturo? Ito yung ganda ng iglesia. May kanya ka tayong ginagawa, hindi lang para sa benepisyo mo, kundi sa benepisyo ng buong katawan. At pangatlo, iwasan mo yung pangmamaliit. Verse 21 hanggang 24, hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin ang ulo sa paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi kundi lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. Yung mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito pinagkaloob natin ang lalong saganang puri. Ang mga sangkap nating pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yung mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na bigyan ng lalong saganang puri iyaong mga sangkap na may kakulangan. Pinaalala dito ni Pablo sa katawan, walang mas mahalaga, lahat mahalaga. Tayo meron tinitingnan, siguro kapag nag-aaral tayo, tingnan natin yung katawan, pag tinitingnan natin practically, siguro may mga bagay sa katawan talaga na sa tingin natin mas mahalaga. Tingin mo lang yun. Pero ibang tingin ng Panginoon. Ang tingin ng Panginoon, lahat ng bahagi ng katawan mahalaga. Merong mas maraming ginagawa, merong mas kakaunti ang ginagawa, pero lahat ay mahalaga. Kaya nga ang sinabi ni Pablo, hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin ang ulo sa paa, hindi kita kailangan. Now, bakit kailangan ng katawan ang bawat bahagi nito? Dahil nga po lahat ng bahagi ay mahalaga. Ganito ang dapat na manatiling kaisipan sa mga miyembro ng iglesia. Isipin mo, mahalaga ka. Mahalaga po kayo na miyembro ng iglesia.
kahit gaano kaliit ang iyong ginagawa. Mahalaga ka sapagkat inilagay ka ng Diyos sa iglesia. Iwasan mo ang pangmamaliit sa iba. Iwasan mo ang maging mayabang na dumating ka sa punto na isipin mong ikaw na ang pinakamahalaga sa lahat at hindi mo na kailangan ng iba. Paalala ko lang sa iyo kapatid, importante ka sa iglesia, pero wag kang paimportante. Wag mong isipin na pag nawala ka na sa iglesia, wala nang magagawa ang iglesia. Wag ka sanang dumating sa puntong sabihin mo, hindi ko kayo kailangan, ako ang kailangan nyo. Pagmamayabang yan at pagmamaliit sa iba. Huwag din tayong dumating sa kaisipan na dahil masyadong maliit ang ating ginagawa sa iglesia at hindi nakikita naman ang ating ginagawa sa publiko, hindi ka na mahalaga. Ayon kay Pablo, lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na waring lalong mahihina. In reality, may mga bahagi ng katawan na sa tingin natin ay hindi ganong kahalaga. Hindi sila ganong kagandahan, pero sabi ni Pablo, ipinagkaloob sa kanila yung saganang papuri. Halimbawa, yung kilay. Ang kilay, hindi naman sa tingin ng iba, hindi kasinong maganda. Pero sa totoo lang po, ang kilay, mahalaga yan. Isipin niyo yung katawan, yung mukhang walang kilay, Mona Lisa. Parang hindi magandang tingnan. Kaya po sa iba, yung kilay, lalo na sa mga babae, ito yung pinapaganda. Yung kuko, yun yung palaging nililinis at kinukulayan. Sa iglesia ganito, may mga miyembro na ang ministeryo hindi masyadong nakikita. Ang tingin ng iba, mababa lamang, pero sa totoo, kailangan ho kayo. Marami ang gusto ministeryong nakikita sa publiko. Marami ang gusto nila yung nakatayo ka sa pulpito. Pero isipin nun ninyo, marami mga ministeryo sa iglesia na hindi nakikita, pero mahalaga. Hindi lahat ng miyembro nakikita nyo dito yung ministeryo ng paglilinis ng iglesia. Pero imagine ninyo yung bawat linggo kung walang maglilinis. Marami sa inyo marahil hindi nyo nakikita yung mga nag-aayos ng gamit. Pero isipin ninyo kapag meron ng kailangan, hindi nila malalaman kung saan hahanapin. Kapatid, kung iniisip mo hindi ka mahalaga dahil maliit ang ginagawa mo, nagkakamali ka. Kung walang maglilinis ng chapel, magiging marumi ang itsura nito. Kung wala akong nag-aasikaso ng mga gamit, hindi makikita ang mga gamit nito. Subukan mong tumigil ka, mararamdaman nila na mahalaga ka dahil kulang sila kapag wala ka. Bakit? Bahagi ka ng iglesia. May ginagampanan ka. Kaya, kung may ginagampanan ka, kapatid, kahit katiting, huwag kang mawawala at huwag kang papalya dahil bahagi ka ng iglesia. Huwag mong isiping, kaya nila yon kahit wala ako. Inilagay ka para gawin ang tungkulin na yon. Ang tanong, bakit tayo pinagsama-sama ng Diyos sa iglesia? O bakit pinagsama-sama ng Diyos ang magkakaibang miyembro ng iglesia? Ang sabi ng verse 25, upang wag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkakaisang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. At kung isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng sangkap ay nagagalak na kasama niya. Dito tinuturo ni Pablo na ang pagkakaroon ng magkakaibang miyembro nagko-complement sa paglago o maturity ng iglesia. Naglagay ang Panginoon ng mga mahihinang miyembro para magkaroon ng pagmiministeryuhan ang mga malalakas na miyembro. Naglagay ang Panginoon ng mga mahihirap na miyembro para pagministeryuhan ng mga mayayamang miyembro. Naglagay ang Panginoon ng mga makukulit na miyembro para pahabain ang pasensya ng mga miyembro. Naglagay ang Panginoon ng magkakaiba ng mga mahihina at malalakas para sa benepisyo ng pagpapalaguan, sa benepisyo ng ikalalago ng katawan,
Sinasabi din dito ni Pablo para hindi magkaroon ng away. Kasi magtutulungan sila, yung mga malalaki at maliliit, they will complement. At may ganyan rin dito, sinabi ni Pablo na ang bahagi ng katawan na nakakaramdam, ang isang bahagi ng katawan na nakakaramdam, nararamdaman ng lahat. I know, you all know the saying na ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kapag masakit ang ngipin mo, apektado ang buong katawan mo. Alam nyo, ganun din po sa kapurihan. Kapag binati ka na ang ganda ng mata mo, kasamang ngingiti ang bibig mo, at kasamang kikiligin ang buong katawan mo. Kapag pinuri ang isa, pupurihin niya ng lahat, kasamang magagalak. Kung lumaban ka ng karera, pinakamahalaga dito yung paa, kasi ito yung ginagamit mo para tumakbo. Pero pag nanalo ka, hindi lamang paa ang binabati. Ang bilis naman ng paa mo, hindi. Pag binati, ang bilis mo, kasama ang buong katawan, napupurihin. Kasi bago nakatakbo ang paa, kasama ang buong katawan na nag-ensayo. Ganito po yung suportahan ng katawan. Ganito dapat ang iglesia. Nararamdaman mo ang nararamdaman ng lahat. Sabi ni Pablo sa Romans 12:15, makigalak kayo sa nagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Kaya nga, masaya tayong lahat dito, mga miyembro ng SABC, because we belong to one body. Kapatid, kung malungkot ka ngayon dahil anibersaryo ng SABC, itama mo ang puso mo. Dahil selebrasyon ito ng buong katawan. Dapat masaya tayong nagdiriwang sapagkat ibinapakita ng Diyos ang kanyang biyaya sa loob ng 12 taon. Kaya sa lahat ng iglesia, maging sa SABC, ang mga miyembro ay may mga pagkakaiba, may iba't ibang ugali, may iba't ibang kaloob, may iba't ibang talento, may iba't ibang ministeryo. Huwag nating tanggihan ang mga pagkakaibang ito. Yakapin natin ito, unawain, aralin, upang magawa natin ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. At bilang hamon po mga kapatid, kailangan ninyong pagsikapan ang pagkakaisa na sumasaklaw sa pagkakaiba sa halip na isang pagkakaisa na nagsusumikap na puksain ang pagkakaiba. Ang tanong, bakit? Bakit kailangan mong panatilihin ito? Kasi ito yung disenyo ng Diyos. 18 and 27. Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isang sangkap ng katawan, pansinin niyo po ito, ayon sa kanyang minagaling. 27, kayo nga ang katawan ni Kristo, bawat isa'y sama-samang mga sangkap. Dahil bahagi ka ng katawan ni Kristo, magkakasama kayo sa katawan at hindi ikaw ang pumili ng katawan, ang Diyos ang naglagay sa iyo sa kanyang katawan, ang Diyos ang nagdisenyo sa iyo kung ano ang bahagi mo ng katawan. Ito ay hindi nagkataon lamang, bagkus ito ay banal na disenyo ng Diyos. Ang banal na spirito ay tulad ng isang basketball coach na nagtatalaga ng mga player sa isang tamang posisyon. Kanina narinig ko po sa mga testimony, you belong to that church, but God removed you from that church because meron siyang mas maayos na plano. Yung dalhin ka sa isang iglesia na God-glorifying, na magagamit mo ng maayos ang iyong mga kaloob para luwalhatiin ng Diyos at hindi ang tao. Now that you are member of this church, remember, hindi lamang ikaw ang nagkagusto na maging miyembro ng iglesyang ito, kundi ang Diyos ang naglagay sa iyo. At dahil sa katotohanan yan, pahalagahan mo ang pagiging miyembro mo. Pahalagahan mo ang bahagi mo, pagbutihan mo at pagtapatan mo ang tungkulin mo hanggang diyan ka inilalagay ng Panginoong Jesucristo. Pero syempre, hindi limitado kung ano ka ngayon.
dahil pwedeng umunlad at mabago ang paglilingkod mo kung ikaw ay nagnanais talagang magamit ng Panginoon. Maaring dati kang musikero, pero kalaunan, baka maging isa ka ng ministro. O dahil dati kang kusinero, pero ngayon, o kalaunan, maging isa kang diakono. Ang ibig sabihin niyan, pwedeng magbago ang ministeryo mo, lalo na kung talagang hinahanap mo kung saan ka talaga nararapat na ministeryo. Ilalagay ka dyan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, as I end, I never imagined and I never wanted to become a pastor. Bakit po? Baka hindi kayo maniwala pero mahiyain po ako. When I was still young, I cannot even talk sa isang taong hindi ko kakilala. Meron akong stage fright. Kapag umaharap ako sa mga tao, sobrang kaba ko. When I was new in the pulpit, 2 panyo ang nababasa na pwedeng yung pigain pagkatapos kong mag-preach. At ang laging pula sa akin noon, especially when I'm talking in English, kinakain mo ang lingwahe mo. Kaya sabi nila, bago ka matapos, busog ka na. Kaya I never thought that I would become a pastor. What I wanted is, hindi ko pa alam na ng deacon. What I wanted is, ako yung nasa naglilinis, gumagawa sa amin pong iglesia bago ako naging pastor. Pwede mo kong iwanan ng gagawin pagdating mo maayos na yan. Ganon ako tumitingin noon. Yun ang gustong-gusto ko maging diakono. Pero hindi pala yun ang bahagi ko eh. Sinanay ako ng Panginoon, pinapag-aral na ako, nakadalawa ng Bible school, ayaw ko pa rin magpastor. Kasi ayaw ko talaga. Hanggang ipinakita lang ng Panginoon, eto yung bahagi mo sa katawan ko. Ito yung bahagi mo, gagamitin kita tagapagturo. Ibigay natin sa iba sapagkat mas marami makagagawa niyan. Itong ibibigay ko sa iyo. Kapatid, eto ka. Inilagay ka dito, may bahagi ka, hanapin mo, pagbutihan mo. At kung ikaw ay alisin ng Panginoon dito para ilagay sa mas ibang bahagi ng katawan o sa ibang ministeryo, patuloy mong pagsikapan at tingnan na pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon. Bilang konklusyon, tayo ay may malaking responsibilidad habang bahagi tayo ng buhay na katawan ni Kristo. Na balikatin ang mga responsibilidad na maging katawan ni Kristo ng magkakasama at ipalagay na ito ay isang banal na tungkulin. Kailangan nating mahigpit na kumapit sa isang katawan para sa pagkakaisa. Kailangan nating yakapin at ipagdiwang ang ating pagkakaiba at kumilos bilang isang katawan na pinalalakas at sinusuportahan ang bawat isa para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. O aming Diyos, mga katotohanang marahil ang marami sa amin ay nakarinig na nito. Marahil lang marami sa amin ay nabasa na ito. But Lord, let your word be a reminder to us tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kami ay maraming bahagi ng katawan. Iba't iba kami ng mga ginagawa. Iba't iba kami ng ministeryo. Iba't iba kami ng mga ugali. Iba't iba kami ng mga kakayanan. But Lord, you are so intelligent. You are all-knowing God na alam mo ang lahat ng aming kailangan. Alam mo kung ano yung kaya naming gawin. Alam nyo ang aming pong magagawa para sa iyong iglesia. At kayo po ang nagdisenyo. Kayo po ang nagplano mula sa inyong soberanong karunungan na kami ay ilagay sa iglesyang ito ng SABC para sa gawain ng paglilingkod, sa gawain ng pagsamba, sa gawain ng ministeryo. At sana ang iglesyang ito ay patuloy na magkaroon ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba at patuloy na maglayon na maging isang iglesia na kinatawan po dito sa lupa upang ikaw ay maluwalhati at mabigyan ng kapurihan. O Diyos, ikaw lamang ang aming itinatanghal. Walang ibang dapat mataas kundi ikaw lamang sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen.